Good evening po. Welcome po to All Day Altera Partem. Let us hear the other side. Ito po ang inyong host, Jesus Uggang Jr. At magandang gabi po sa inyong lahat. At salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa buhay na kanyang patuloy na pinapahiram. So, sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya. At kung kayo ay nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. So, ito nga pala yung akin lang, bakit ako nag-Facebook live kaka-Facebook live ko lang kanina. Kaya may mga bagay kasi akong naiisip Problema minsan dahil tulad nga, nag-iigib ako. Hindi ko maisulat-sulat sa papel kaya minsan sinusulat ko na lang sa isip ko. Minsan nakakaligtaan ko, nawawala sa isip ko. So ito nga pala, refresh ko lang pala with regard sa lakad ko kahapon. Puntahan ko muna yung sa motor, banggitin ko muna yung sa motor ko pala. Itong motor ko, service ko sa personal, tapos ginagamit ko rin siya pang sidecar. Opo, kasi nag-iisa lang tricycle ko, gaya ng na-mention ko before. Yung aking motor, nag-iisa lang, bagaman matanda na, naawa din ako. Wala akong choice At nalagang nung nakakita kami ng sidecar na affordable naman, tapos malapit lang dito sa amin, yun, nabili ko. Pinuntahan namin, nabili at pinagawa. At laking tulong naman ho talaga. So, again, shoutout doon sa, sa kasama ko dahil binigyan ba ako ng, parang nano ako, baka mapolitika So, ito na lang. Ito ka ngayon, hindi, kahapon nung bumiyahe na ako, dala-dala ko yung langis ng motor ko. Hindi ko na lang banggitin yung brand. Nang pununtahan ko yung kaibigan ko rito at kakilala, sarado yung bahay. Ngayon umuwi na ako, napadaan ako doon sa nagkakarwash. Napansin ko yung motor niya, the same brand doon sa langis na dala ko. Tinanong ko siya, sabi ko, kuya, baka gusto mo ng ng langis ng motor. Ano siya, gold, para sa mga 4-stroke. Sabi niya, pwede ba ito sa scooter? Sabi ko, kuya, pwede yan kasi magandang klase yan. Nung nakita niya, magandang klase. Sabi ko, kuya, 200 pesos na lang. Abay, hindi na siya nagdalawang isip. Pumuwi sa bahay niya, hininto niya yung pagkakarwash. Kasi natapos na yung karwash niya, maghuhulog pa siya. Hindi siya naghulog, hininto muna niya, puwi sa bahay niya. Kuha siya ng 200 tapos binigyan niya ako. Sabi ko, kuya, panalo ka na dyan. So, napatango man siya. Tingin-tingin siya dun sa langis. Kasi kahapon inaabangan ko na na parating ba yung advertise na kita rito, Shell Advertise na kita rito, Shell. Yan. Ito yung Shell Advance. Talagang maluwag sa loob ko na i-advertise dito si Shell. Kasi talagang nasubukan ko naman yung ibang brand na may kulay asul din. Pero ito, naalala ko na pala, hindi pala siya yung nasubukan ko na kulay asul. Iba palang brand yon. So ito first time ko lang nagamit. Gaya nga nang nakwento ko sa inyo, yung aksidenteng natapon yung langis ng motor ko kasi hindi na ibalik yung plug. Nung nagpalit ng timing chain, satisfied na satisfied ako. Naka 1,000 kilometers na. Yung oil performance lang Shell Advance, parang kaunti lang ho nagbago. Opo. Kaya ang akin lang sa susunod na mga bibiling ko pang mga langis susunod ay Shell Advance. So congratulations sa Shell Congratulations sa inyo at more power. Talagang sana dumami ho yung user ng Shell Advance, lalo na sa mga nagmumotor. Yung mga classic ba na motor, yung di kadena lang. Kasi yung motor ko, wala siyang electric start So may viewers pala ako. Saglit lang ibatiin ko rin yung aking viewers. Shout out sa aking tita na mabait. So shout out sa iyo, tita. Salamat ng marami sa pag-like. Maglalab na rin ako. So
Shoutout pala sa aking magiting na tatay at nanay na si Jesus Senior at Daisy Sukgang, sa aking kapatid na si Sheila at si Jan Sukgang, sa aking mga pamangkin, si Dan Claude at si Vincel, at sa iba pang mga pamangkin na ang haba ng pangalan, lalo kay Jan. Yung mga anak nun, mahaba yung pangalan, si Francesca, ganoon. Tapos sa asawa niyang si Dayan. At sa aking mga relatives, mga chewin, ang dami nyo. Pati pala sa aking pinsan dyan, Alfredo, si Alpi, Portuguese, yan. Talagang salamat talagang nag-like ka pa doon sa aking at nag-comment ka sa page ko. So salamat, tama yon, sabi mo laban lang. Gano'n naman talaga sa buhay Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8, may mga panahon bawat sa ilalim ng araw, may mga panahon sa ilalim ng araw. So ito ka ngayon. Ang akin lang, in-advertise ko na si Shell, ano pa ba? Yun lang yun. At so sa Shell, maraming salamat sa Shell sa inyong R&D, yung research and development ninyo. Talagang astigo kayo at sana mas dumami pa yung tumangkilik sa advertise na kita ng libre dito, Shell Advance. Opo. Sana dumami pa yung kuan ninyo, yung sana dumami pa yung tumangkilik ng Shell Advance. At para sa kaalaman ng iba, para pinagtagpo kami ng Shell Kasi pinanganak ako sa Barrio Obrero noong April 5, 1975, dyan sa tabi mismo ng Shell. May kasi dyan doon kami nakatira. Mismong tabi ng Shell. Opo, yung Shell Depot or Depot sa Barrio Obrero. So yun yan. Yung Shell na yan, katabi rin yan ng Panay Railway na Depot. O Depot. Yun, ganun siya. So hindi ko akalain na 50 years after, yun, magtatagpo pa rin pala kami ni Shell. So ano pa bang masabi ko? Salamat talaga sa Shell dahil una, nakatipid ako sa pagpapalit ng langis na dapat ako yung magpalit na ng langis ngayon. Dahil sa ganda ng inyong langis, ang technology na naipasok nyo rito sa Shell Advance, talagang astigo kayo, talagang mabuhay kayo. At sa inyong R&D, at sa inyong marketing na strategy sa advertisement ninyo, dito, ina-advertise ko na kayo ng libre. At sinishare ko sa mga kababayan ko, sa mga nagmumotor lalo na. So, Shell Advance subukan ninyo. At masabi ko talagang affordable na sulit pa. Talagang quality sa quality. Wala stick talaga. Talagang okay sa alright. Aprobado. So, ganun So, Shell Advance. Siguro dito na kita ipatong sa aking ganyan. Para pag nagsalita man ako, ipa-plug na kita automatic. So, ano nga pala? Ay, bala ko sana advertise din, ibig sabihin, i-inform pa lang kayo. Kasi dito sa amin, kaninang umaga, nautusan ako ng kasama ko bumili ng baon sa bata. Kasi papasok sa school Ngayon, napansin ko doon sa store, yung lalaki, yung may-ari, na ako para bang nakakaramdam ako ng, hindi ko masabi kung awa o parang kalungkutan ba. Bagaman hindi ko naman siya kadugo. Kasi masabi ko again sa inyo, yung pag-iinom ng alak, kung pwede lang ninyong maiwasan yung pag-iinom ng alak, abay iwasan nyo na Hindi talaga maganda yung pag-iinom ng alak So, politics aside, wala naman akong binabanggit na alak. So, ganun, nagre-request yung bata na gustong bumili ng tricycle. Wala pa pambili si daddy niya What kind of cycle? What name of the cycle? So, ganun. Stainless yan siya. So, ganun. Eto ka ngayon, tuloy ko muna doon sa nakita ko doon sa tindahan, binilhan ko ng baon ng bata.
Talagang ano makakita ko ng mga ganong tao sa itsura ba, makita kasi sa itsura kung yung tao nainom, nagsisigarilyo, at yung damage ba ng alak sa internal organs mo. Kasi yung masabi ko ba, wala naman akong binabanggit na brand dito. Yung alak kasi, ano yun siya, masarap na lason Opo. So, masarap na lason kasi yung alak. Ang effect niyan, later effect siya. So, ganun. Wala naman akong binabanggit na brand. Kahit man yung sigarilyo, wala naman akong binabanggit. Pero akin lang, kung maiwasan nyo ho, mas maganda na. Kasi pag makakita ko ng mga ganong tao, naalala ko yung mga kasama ko sa Coast Guard dati Yung iba doon, nagkandamatay, nasa sakit ba. Siyempre, hindi ko naman masabihan yung iba, lalo na yung matatanda pa sa akin. Siyempre, pagbigyan mo ng payo, pagalitan ka nun, kasi bakit na sabihan mo sila ng ganon. So, ganon yun Ganun kaagad yung effect yan. Kumbaga, kahit na meron kang concern, ang dating sa kanila, masama pa yun. Kaya ako minsan din na lang ako nagsasalita, tahimik na lang ako. Kaya dito sa Facebook Live, libre naman. Kaya ini-inform ko kayo, talagang masama ko talaga yung pag-iinom na yan. Oy, classmate! So, shoutout sa iyo, salamat sa pakikinood. Hindi na tayo halos nag-uusap, matagal na panahon na, 2 dekada na. Ako pa rin ito. Classmate ninyo, 24 years ago ako pa rin ito. So, ganun yan. So, salamat at God bless sa iyo at God bless sa yung pamilya. So, talagang dyan sa Coast Guard, nangangaunti na tayong mga class 2. Talagang nalulungkot din ako para sa iba nating mga classmate yun. Pasa Diyos ko na lang kasi sa Diyos meron namang pag-asa sa Diyos Yun lang akin. So, tuloy ko muna dun sa pag-iinom. Talagang nakita ko yung may-ari doon ng tindahan. Hindi na ako nagsalita. Nakita ko parang biglang, tapos parang nagmamanas yung muka. Napansin ko lagi sila dyan. Panay sila inom So, ganun ako 50 anyos na. Nagsigarilyo din ako. Siguro mga way back 1990. Mga 1 taon din ako nagsigarilyo noon Opo. Late 90s. Nagsigarilyo din ako, mga late 90s na. At dami ho akong naobserbahan. Sabihin ko na rito, yung katotohanan lang, yung ano ng lalaki, yung punlay, talagang lumabnaw ho parang sipon na mahina. Pero nung hindi ako nagsisigarilyo, abay talagang masabi ko ba yung viscosity, maganda. Nagsisigarilyo ako, yung viscosity nawala, parang napakahina na So, ganun ho yung effect nun. Tapos naman sa pag-iinom ng alak, ayon sa mga findings ng iba, mataas ho yung sugar content. Siguro nga, kasi nga sa karamihang mga nagiinom ng alak, mantakin mo kung yung alak mapait bakit nagkakasakit pa sila ng diabetes? So, ganun ho makapag-isip kayo bakit na yung tao na lulong naman sa alak, bakit na diabetes yung sakit? Tapos karamihan talaga dyan nadadamage sa internal organs mo. The cellular level sa katawan mo, nasisira Siyempre, alcohol yan Ano ba tawag niyan? 2 klaseng alcohol kasi yan yung isopropyl tsaka methyl. Parang isopropyl kasi hindi pwedeng inumin yun for external use. Yung isa naman, naiinom siya, pero yun yung type ng alcohol na yun, yung naiinom. Ewan ko lang kung methyl yan. Kasi ethyl yung isa, ethyl Tapos yung isa methyl, parang ganun yata, yung naiinom yata methyl yung tinatawag nila dyan sa prutas, yung para bang may termino silang ginagamit yan na parang nagiging alak, parang nagiging puro sa later. May nilalagay pa nga sila dyan para pumait. So, ganun yun. Nakita ko nga sa iba dyan, yung gumagawa namin sa mga ubasan. Yun. Fermentation, yun nagpiperment siya. Yun ang tawag pala doon. Tapos may nilalagay pa sila kung ano pa yung mga hinahalo nila. So, baka sabihin nyo sa Biblia, meron namang pag-iinom. Ay talaga ho. Kasi dati wine yun Kaya nga wine Jesus turned water into wine.
Kung mapanood nyo yan sa Kingdom of Heaven na pelikula, maganda ho yung pelikula na Kingdom of Heaven. Yung prinsesa, doon sinabi niya, doon sa pumunta doon sa isang lugar na sinabi niya, this was the first place na Jesus performed the miracle. He turned water into wine. So, ganun siya. Wine ho, alak ho yun, katas ng ubas yun Tapos yung iba, para lumakas siguro yung epekto ng tama, ng extract or ng juice, piniperment nila, kaya lumalakas yung alcohol, parang nagiging suka ba. So, ganun. So, siguro may mga beneficial naman yun, kasi siguro pwede siyang magawang, para bang disinfectant. At paalam ko pala sa inyo, 24 years ago, nag-training kami, tapos umuwi kami nung kasi tawag nun, yung academic break. Yon. Pagbalik ko from Iloilo City to Manila, nawala na yung mga gamit namin doon, mga tsinelas, kung ano-ano ba. Siyempre, kasi nagkahalo-halo na. Particular sa tsinelas lang kasi wala naman kaming mga iniwang gamit doon Yung usual na gamit na iwan doon, halos mga basura na nga siguro doon. Wala na yung mga tsinelas o nagkahalo-halo na. Nagamit ko yung ibang tsinelas doon, hindi naman akin. Ay nako, ito ka ngayon nangyari. Nagkaroon ako ng parang alipunga sa paa. Opo. Siguro mga from 2001, kailan lang gumaling? Halos na itong taon lang, wala, just last year lang gumaling. Parang, tama nga, parang just last year lang, this year lang halos gumaling. Almost 25 years, 24 to 25 years kung tinitiis. Kaya ingat ho kayo sa paggamit ng mga tsinelas na hindi naman inyo, kasi baka merong talagang mga may sakit sa paa, tapos mahawaan kayo. Ito yung paa ko, ito na ngayon. Yan magaling na. Yan. So, shout out pala kay Jobert. Talagang andyan na naman shoutout na naman kita. Kasi si Jobert sabihin ko nga sa inyo, legendary yan siya para bang, siya kasi nagpayo sa akin na ang gamitin kong gamot ay suka. Opo. Suka naging form of fermentation din yan pang disinfect din siya. Kaya kung meron ho kayong mga alipunga sa paa, ang gamitin nyo suka. Ang ginagamit ko cane vinegar. Yun nga lang, maamoy, mabaho lang. So, ganun. Ganon. Tapos, wag nyo banlawan Ako kasi, para makatipid ako, ma-maximize ko yung paggamit ng vinegar para hindi masyado masayang. Ginagamit ko yung takip niya mismo. Lalagyan ko ng suka yun. Tapos, bubuhos ko sa pako, dahan-dahan. So, therefore, nakatipid ako. So, ganun siya. Mahapdi-hapdi. At saka, mangangamoy ka talaga suka. Pero, tiisin mo lang, nawala na ho. So, salamat sa Diyos at mabuhay ka talaga, Jobert. Talagang yung tinitiis ko na sugat-sugat sa paa, masabi ko parang alipunga kasi halos 25 years Kasi gumagaling naman ho siya, ginamitan ko ho ng iba-ibang mga brand ng gamot sa paa. Abay, hindi ho gumaling. Gumaling siya pero bumabalik, bumabalik. Ginamitan ko nga siya ng yung shampoo sa buhok, 'di ba? Merong brand ng shampoo. 'Yun ginamitan ko rin ho 'yun. Tapos ginamitan ko rin ng hydrogen peroxide. Tapos ginamitan ko rin ng colored bleach. Opo, colored bleach yung ginamit ko. Talagang pag inano mo, sobrang kate, ang sarap Pag ginaganyan mo, ang kate na mahapdi. So tinitiis ko lang kasi grabe, namamaga minsan yung paa ko, ganun. Halos hindi gumagaling Yung palang pinakasagot lang doon, suka. Maigi nga ako kasi para sa kaalaman ninyo, sa aking mga taga-subaybay, ako kasi open ako, hindi ako nagtatago ng mga bagay Lalo sa kaibigan ko. Open ho ako. Mas maigi yung tapat ka ganun. Kasi ayaw ko ho yung magtatago Lalo na pag mga impormasyong mahalaga. Ayaw ko hong magtago ng impormasyon. Kasi kung mga impormasyon na yan makatulong sa kasama, iba hindi ako nagtatago, hindi ako nagtitipid. Sinasabi ko. Minsan nag-usap kami nito ni Jobert, sabi niya, suka, gamitin mo ng suka. Yun talaga. Tuwang-tuwa naman ako. Nawala na talaga yung sa paa ko. Dati nag-umpisa ito, parang tanda ko dati sa kanan.
Kaliwa pala, sa kaliwang paa, lumipat hanggang sa lumipat sa kanan. Grabe man, takin mo ho, 24 years, 25 years kong tiniis. So again, shout out talaga sa iyo, Jobert. Talagang isa sa mga nasabi ko minsan, isa ka ring biyaya eh. Opo, kasi nakakatulong ka eh. Grabe yung karanasan mo, dumadami pa yan. Kasi ibinibahagi mo sa iba, ibig sabihin, karanasan mo yun, nadudoble ng nadudoble eh. Kasi yung nagkakaroon ng benepisyo din yung ibang tao, siyempre ngayon, sinasabi ko rin. Mismo yung kasama ko, nakita nila rito eh. Suka. Kaya pag meron kayong mga alipunga, suka ho. So pasensya na dun sa mga ibang brand na gamot-gamot sa paa, napakamahal eh. Meron dito suka, magkano lang yung suka na bibili ko? 1 litro, 28 pesos. Mantakin mo yan, 28 pesos. Ang tagal mo nang gamitan yan. So ganun lang ho yung akin. So again, shout out sa'yo, Jobert. Talaga ho yung karanasan mo, talagang grabe yan at nakakatulong talaga sa tao. Masabi ko rin talagang biyaya. So ganun siya. So pag meron kayong mga ano-ano sa paa, suka. At patungkol naman pala sa paso, pag meron kayong mga paso, alimbawa, jingle lang ho. Yung sarili mong jingle o sarili mong ihi. Kunin mo yung pinakagitna, itapal mo dun sa paso. So gamot din ho iyan. At hindi ho siya lulobo. Shoutout naman sa aking magiting na tatay na si Jesus Junior Sukgang. Yun ho, Jesus Senior. Yan, Sukgang. Siya ho yung nagpayo sa akin yan. Narinig ko sa kanya yung yung suka naman, yung ihi. Gamot ho yan sa paso. Sa bayabas naman, hindi ko maalala kung sino nagturo sa akin yan. Pero nakita ko lang kasi yan, naalala ko lang yan eh. Pero ang ginawa ko naman, hindi na ako nagpapakulo ng tubig na kasama yung dahon. Ang ginagawa ko na lang, para makatipid naman na una ako sa gas, yung dahon ng bayabas, hugasan ko yan sa tubig na may asin, banlawan ko, punit-punitin ko, lagay sa baso, at kalagyan ng mainit na tubig. So mga 1 minuto, 2 minuto, okay na siya, pwede mo nang inumin. So yung mga ganyang bagay, at least by, ganun din yung effect niya. Gamot din ho yan sa sakit ng tiyan o sa LBM. Nakatipid naman ho tayo. So again, salamat sa Diyos. Sa Diyos ko na siguro ibigay din muna yung mga ganyang bagay. Salamat sa Diyos sa bayabas dahil gamot ho sa sakit ng tiyan at sa mga nag-LBM. So ganon. Kung gusto nyo hong maganda yung epekto niya, di damihan mo yung talbos ng bayabas. Pero again, mapayo ko pala pag kumuha kayo ng dahon ng bayabas, make sure pala yung dahon ng bayabas bandang itaas. So bakit nga ba bandang itaas yung kunin ninyo? Kasi merong mga tao minsan dumudura sa height level ba. So kung bandang ibabaw, hindi naman siya pwedeng dumura sa ibabaw kasi babagsakan din siya ng dura niya. So mga ganun ba. At saka minsan sa baba, siyempre jingle yung aso, pusa, kung ano. So mga ganun ba. Kaya medyo bandang itaas. Wag ko kayong kumuha ng bayabas na na ka-height ninyo, maganda mas mataas. So, yun lang yung akin. At, gaya nga ng sinasabi ko, kung gusto nyong maganda yung epekto niya, ibig sabihin mas mabilis, tapangan nyo, damihan nyo yung talbos. Opo, talbos ng bayabas, damihan. Yung matanda pala, naalala ko, yung kapitbahay ko rito na manggagamot, yung herbalist na yun yung nagturo sa akin, daon ng bayabas. Yung ginawa ko naman, hindi na ako nagpakulo, in-improvise ko naman para kung saan makatipid ba. Yun, hot water na lang, hugasan mo sa asin at tubig, banlawan mo, tsaka yun na yun. Punit-punitin mo siya para yung doon sa pinagpunitan, lalabas na ngayon doon yung extract sa ng bayabas, madali yung extract niya madali mahalo sa tubig para mas mabilis yung tawag nito. Yung paglabas ng bayabas dun sa kanyang dahon, mahalo kagad sa mainit na tubig. So, 1 minuto lang, 2 minuto, okay na ho iyan. At nung nakaraan nga, masakit yung tiyan ko, nagbaon ako ng talbos, napadaan ako din sa isang puno ng bayabas. Kumuha talaga ako at binalot ko siya ng tissue paper. So, ganun pala, pagka masakit din minsan yung tiyan ninyo, dala ho kayo dahon ng bayabas para hindi ho siya matuyo. Kasi minsan nakadala ko ng dahon ng bayabas. Pagdating ko sa Metro Manila, nag-iba na ho yung kulay
Nakaraan yung bayabas na dala ko, binalot ko siya sa tissue paper. Pagbalik ko sa bahay, nung gabi na, inabot na ng gabi na inarawan na ako. Sinikatan na ako ng araw, nasa biyahe na. Pagbalik ko nung gabi, yung bayabas, ganun pa rin Kasi yung mga ganyang bagay naman, para mapanatili yung texture ng dahon. Nakita ko yan sa Divisoria. Yung mga gulay, yung mga dahon ng kamote at talbos ng kamote, kangkong, kung ano pa mang dahon-dahon dyan, o gulay, prutas, binabalot ho nila sa newspaper. Kasi at least ba yung moisture, tsaka yung temperature, ma-absorb ng tissue paper. Protection yun sa gulay. So yun yung naobserbahan ko nung nakaraan lang. Nakaraan ko lang naman nagawa yun kasi naalala ko ba, para hindi madumihan yung dahon ng bayabas, yun binalot kasi sa tissue paper. Abay, naalala ko tuloy yung nakikita ko sa Divisoria na binabalot nila yung dahon ng binabalot nila yung mga gulay-gulay. Binabalot nila yung mga gulay-gulay ng newspaper. Yun na nga. So again, salamat sa Diyos sa ganyang bagay na sa libre, sa dahon ng bayabas. Ano pa ba? Tapos sa asin pala, yun, maganda rin yung asin. So hindi tayo makabili ng karamihan shot, hindi makabili ng mouthwash, asin ho. So shout out kasi yung lola ko nagpahinga na, yung mother ng aking tatay, si Lola Kunsing. Doon ko nakita na nagtututbrush noon, gamit niya yung asin. So ang ganda ho talaga ng asin, tsaka yung properties ng asin talaga, pangontra ho sa bulok iyan. So ganun ho siya. Nga pala, particular pala sa asin, rock salt Yun po, ang the best na ma-recommend ko siguro, rock salt. Kasi doon sa kung ano pa mang process na salt, wala naman akong binabanggit kung anong brand, basta yung mga iodized salt ba, iba kasing process na kasi yun So yung pinaka side effect ngayon yan, dahil sa tagal ng panahon na naumpisahan yan ni former senator at health secretary, yung late Juan Flavier. Sila yan nung time ni late President Ramos, sila nag-promote yan ng tinatawag na salt, iodized salt. So kung ano mang mga brand meron dyan, hindi ho yan yung nire-recommend ko kasi process yan tinahanap ko pala yung Australiana na nagbanggit ng Hashimoto. Yung Hashimoto, yan yung thyroid na yung thyroid ba? Yan yung isang term nila, yung thyroid, Hashimoto's. So yun siya. Kaya hindi ko nire-recommend kung ano man yung basta process na salt, hindi ho. Isa pa nga pala, meron pa palang nauso pa, mga ilang taon na rin, yung tinatawag ba na yung pink salt, yung tawag nito. Yung somewhere doon ba sa Tibet, yung Tibet ba na salt, ano ba tawag mo? Tawag. Yung salt na pink salt, yung nakukuha ba sa Tibet doon sa may, ano ba tawag? Himalayan. Yan, Himalayas or Himalayan salt. Yung pink salt na sinasabi. So, I don't know kung anong, kasi may mga intriga pa kasi dyan siguro mahaba-haba ito pag itatakil ko yan. So, ingat na lang kayo sa mga ganyang salt. Kasi baka hindi natin alam Lalo na kasi ako talaga, hindi naman ako galit sa China. Kasi siyempre, bagaman na yung salitang China composed ng 5 letters, pag tinanggalan mo yung consonant na letter C, anong maiwan? Hina. Yan. Hindi ko naman sa hinahamak yung China or yung communist China. Pero yung galawan talaga nila, meron silang kakaiba Meron silang kakaibang galaw. So yun lang yung akin. So when it comes sa pink salt, una, mahal yung pink salt Opo, mahal yung pink salt na sinasabi. So kung gusto nyo naman meron naman kayong karapatan para pumili. At meron palang salt na saan ba yun? Yung dito sa atin, sa Pinas. Taga Bohol yata yung gumagawa nun. Yung niluluto nyo yung asin sa paya, sa buko. Sa bao ng niyog. Niluluto niya. Parang ganon. O kaya niluluto niya sa may pot. Yung asin. So parang dying technology na kasi yan
Siguro, yun lang ho yun ang akin. So, basta rock salt lang ho. Wag na ho doon sa process na salt kasi yung side effects sa tao talagang hindi ho naging maganda eh. So, yun lang ho yung akin. So, again, balikan ko ulit doon kanina yung yan. Shell Advance ho. Talagang mabuhay kayo, Shell Advance. At sa pag-iinom pala, kung pwede nyo din lang maiwasan, bahala na ho kayo. Kasi ako nakita ko kaninang umaga, yung may-ari doon ng tindahan, umiba na ho yung muka eh. Alam ko na nagiinom yun, malakas uminumin sila. So ganon yun. So yung damage kasi niyan sa loob internal organs mo, yun yung damage. So matindi ho kasi. Baka sabihin nyo, lahat naman tayo mamamatay. Tama naman, pero siyempre, nasasayang kasi yung pera sa alak, tapos humina pa yung katawan mo. So yun lang yung akin. At para maiwasan din yung mga next generation natin, yung mga apo natin, mga anak natin, apo natin, na at least hindi na batangkilikin yung mga ganyang bisyo na yan. Kasi una, mahirap Kasi isa pa dyan nga, mayroon pa nga naalala ko tuloy sa subject ba na Pilipino o sa araling panlipunan. Yung sino ba yan, yung pag nagiinom siya, nagsusulat siya ng mga poem para bang nagbubuksan yung utak niya. Parang ganon. So naging masama pa tuloy epekto ng alak. Kasi parang na-encourage yung tao na sabihin ba nila, uy, si ano nga nagsusulat ng poem dahil, yun ba yun, si Edgar Allan Poe yata yan Yung nagsusulat ng poem, hindi siya nakakapagsulat pag hindi siya lasing. So, ganon. So, yun lang yung akin dyan. Actually, pag nagsusulat to kayo, marami-rami naman kung gusto nyo talaga mag-aral. Marami-rami hong paraan. Kung ano mang paraan yun, madidiscover nyo yan. Basta nandyan lang yung sinasabi na gusto. The urge to learn. Yan ang ibig sabihin gusto. Wala kasi yung mga libro rito Pero meron akong libro na nabasa ko, yung sinasabi niya yung gusto. Wala hong makakapigil sa'yo kung gusto mo talaga mag-aral. Kahit na anong edad mo, basta gusto mong mag-aral, nandun ho. Basta meron kang drive, meron kang gusto, meron kang urgency. The urge to learn, to study. So, ganun. So, again, baka mapansin nyo, ba't hindi ko nakikita nito ng inhale exhale? So, ganun ho siya. Ako kasi sa tagal na kasi na ginagamit ko yung ganang procedure, kaya hindi nyo ako nakikita na, uy, ba't hindi man ito nag-inhale exhale tapos tuloy-tuloy yung salita? Paano nyo nagagawa ito? Ay, madiscover nyo ron ho iyan. Basta pag nagsasalita ho kayo, inhale, exhale, inhale, exhale. Mapayo ko rin pala yung mga sa pag-inhale exhale, panoorin nyo ho doon yung mga musician. Opo, lalo yung mga nagsasaxophone. Tuturuan kayo dyan sa pagsasaxophone. Yung basic muna yung paano mag-inhale exhale. Meron silang 3 kaparaanan mag-inhale Una sa dibdib, sikmura, at saka sa para bang ganon. Meron silang nakita ko 3 method 2 o 3 method. Kasi sa pagtutugtog ng saxophone, hindi ka pwedeng kumuha ng hangin sa baga mo kasi magkakasakit ka sa baga. Kaya ang ginagawa dyan talaga sa sikmura or sa diaphragm. Parang ganun ba? Ganun yung may style sila ng hingahan dyan At sa pagkakalam ho ninyo, shoutout pala sa aking tita. Sinabi ko noon nung ako'y college yata ako noon. Sinabi ko nandun tayo sa Port San Pedro. Sabi ko gusto ko mag-aral ng saxophone. Abay nangyari ho talaga. Diyan sa Coast Guard yung aking kasama, shoutout pala kay Senior Chief na si Chief Jobert sa Hagon Shoutout pala sa iyo, Chief, dahil sa saxophone na hiniram-hiram ko, tinuruan mo ko paano humawak, tapos nagsarili na lang ako, tapos yun na natuto na akong mag-saxophone sarili. Pero salamat sa instrument na pinahiram mo at kung paano ba siya hawakan. Natuto ako ng kusa So, ganon. So, shout out sa'yo. At, ang tinugtog ko doon sa saxophone, bakit pala ako nag-aral, yung Amazing Grace, yun. Amazing Grace, how sweet the sound. Yun na yung tinutugtog ko doon pag natugtog ako ng saxophone, Amazing Grace. So, bakit nga pala ako hindi na tumuloy na bumili ng saxophone?
Yun na nga. Kasi baka ma-damage lalo yung baga natin. Gumaling naman ako, pero mas maigi, maiwasan na lang ho yung ganon. Kasi na-stress yung baga. Mas maigi ho talagang maingatan na rin, lalo na may edad-edad ako. May edad na ako, ganon ba. So, again, punta tayo dun sa inhale, exhale. Pag nagsasalita kayo, inhale, tapos exhale. The moment na magsasalita ho kayo, yun yung pag-i-exhale mo na. So again, kung napanood ninyo sa mga nagbabalita, magandang umaga mga po sa inyong lahat. At ito po ngayon ang ating balita. So mga ganun naman yan, meron pa ulit yan, mga modulation, so ganun. So makukuha nyo rin ho iyan. Basta mag-inhale, exhale, mag-inhale, exhale lang ho kayo. At sa pagsasalita ho nga pala, ito, i-relax nyo ho yung jaw ninyo, yung itong lower jaw. Relax nyo lang ho iyan. Tapos sa pagsasalita, pwede nyo gamitan ng nasal, pwede nyo gamitan ng ridge, ito, yung sa ngipin natin, yung walling sa loob, tapos yung dila. I-relax mo lang yung panga mo, tapos hayaan mo yung dila, yung maggaganyan, kasi yung dila, nagbabibrate yan isa yung sa tumutulong na para mag-create ng sound. So, ganun. So, habang nag-i-exhale ka, syempre nagpo-produce ng sound iyan. Gamit pati dito sa lalamunan. So lahat iyan, kung titingnan ninyo sa pagsasalita, yung tinatawag ba na yung audio or vocal cords ng tao, pati nga tenga kasama yan Baka sabihin nyo hindi kasama yung tenga sa pagsasalita. Kasama ho yan. Kasi yung pronunciation, di ba, spelling pronunciation, meron niya isa yung again, yung etymology, yung phonetics. Yung phonetics, so nakakatulong ho yan, paano mo siya bigkasin yung isang salita. Makikita nyo ho yan sa mga dictionary. Di po ba? So, yung pronunciation niyan, yung diction, so matutunan nyo rin ho yan. So, sa akin lang bakit ko ginaganito? Kasi para ho sa mga nakikinig, sa mga taga-subaybay, abay, hindi lang ho tayo, para bang all around tayo. Anything under the sun, sabi ko nga. So, basta pag nagsasalita ho kayo, i-relax nyo lang itong jaw ninyo. Tapos hayaan nyo yung hangin pagbuga, tsaka kayo magsasalita. So, yung inhale exhale, mamamaster din ho ninyo iyan. Tulad ako, nakikita nyo habang nagsasalita ako, parang hindi nyo napapansin na dito lumulubog. Gumaganyan. Usual kasi umaangat yung balik dibdib Dito, makita yung portion dito. Gumaganyan. So malalim na ho yun, na paghinga. Makita nyo yan sa mga reporter ho. Mapapanood nyo ho yan sa mga nagbabalita. So yung akin naman, nadidevelop ko naman ito kasi isa yan sa pakikinig. So sa pakikinig, saka sa pagsasalita, ay gamit ho lahat yan. So ganun ho. So akin lang, kung mag-engage din naman kayo sa pagbabasa, dahil sabi nga ng boss ko dati, si Sir Joselito F. De La Cruz, ewan ko lang kung nakapag 2-star, 3-star yun si Sir De La Cruz. Nung time na Lieutenant Commander pa lang siya, magkasama kami nun sa Headquarters Philippine Coast Guard. Sabi niya magbasa kayo. So, Sir, salamat ng marami sa payo ninyo. At saka sa isang officer, Sir, hindi ko muna kayo banggitin, Sir, baka ma-politika, Sir, ayaw ko, Sir So, pero rest assured, Sir, ito lang yung masabi ko. Again, ulitin ko, 24 years ago, ako pa rin ito, Sir. Only the improved o the better na ganun. Kasi as the time goes on, nagkakaroon ako ng experience. So, ganun na, Sir. So, yun lang yung akin. So, sa mga classmates ko dyan sa Philippine Coast Guard, talagang nangaunti na talaga tayo dyan. At yung iba pa nating mga classmates, napopolitika rin dyan So, ewan ko ba? Siguro, ewan ko lang Kung magkaroon man tayo ng mga siguro dyan, baka kailangan na rin siguro mag-meeting tayo kung ewan ko lang kung paano pa natin iyan. Kasi yung iba dyan, parang naobserbahan ko, parang naggrupo-grupo na sila Tapos, nagkaroon na talaga ng hindi maiwasan talaga yung politika. So, yun lang yung akin. Pero wala naman akong pinaplanong masama dyan para ba kasi sa tagal na rin minsan-minsan na lang tayo nagkikita. Tulad ako, para akong minsan masabi minsan may sariling mundo, kaya napaiwas na ako mga ganun. So yun lang akin. So
So again, shout out sa inyong lahat dyan, sa good times or bad times, sa mga naging kasama ko, shout out sa inyong lahat at maraming salamat na sa ganun ba. Ganun talaga ang buhay. Kung hindi man tayo naging goods dyan, ayos lang ako. Sport lang ako at kilala nyo ako basta yung akin ganito lang. Basta in line of work, in line of duty, nangailangan kayo ng tulong, ako naman duty, tumutulong naman talaga. Bagaman sinabi ko nga ito sa medical, parang gusto ko kayong pabayaan Kaso lang nung sa Rilma ko hindi ko magawa Kasi sinabi sa akin ng doktor Sabi ko sige man, pabayaan ko na lang sila. Kasi para bang nainis ako nung time na yon na tumutulong ka na nga. Tulad yung sinabit ko na initiative letter dun sa dati kong boss na mabait. Pinagalitan pa ako Opo. Tungkol doon sa nung umattend ako sa NDRRMC diyan sa may Camp Aguinaldo. Opo. Kasi audience kami doon hindi siya maka-attend kasi hindi siya makadalo sa meeting, sa conference kasi nga may iba siyang inaatinan. So ako ngayon yung nag-represent doon. Although na audience lang kami noon, nagsulat ako ng initiative. Ngayon, hindi ko lang mabanggit dito yung dalawang government agency na nag-aaway doon, na nagbabangayan. Ayaw ko na lang Kasi mainit-init talaga Kaya gumawa ako ng initiative letter noon para mahinto yung away nila, para mabigyan sila ng solusyon. So, yun lang yung akin doon. At, paano ba tayo napunta dyan sa aking boss? So, ganun lang yun. Yun na nga, basta in line of duty, tumutulong naman ako. Yun lang yung akin dyan. So, nung na-assign nga ako sa Taguig, total nabanggit ko na rin lang, may nahuli nga akong mga civilian doon, pumasok sa, ewan ko ba. Basta ganun, tama na siguro muna yan. Kasi una, history na lang yan. Kung kailangan na din lang na ibalik ko yung mga ganong kwento, may alam naman ako. Saka na lang siguro. Pero at least doon ng mga panahon na yan, yung nagputol ng wire namin, talagang hindi nila alam na akala nila pinatay yung main switch doon sa opisina, yung main switch, kaya nawalan sila ng ilaw. Doon yun pala, pinutol na pala ng doon, nung mga ngalakal, pinasok doon yung wire, pinutol, tapos niroll, ang haba nun. Pero hindi ko nahuli, nakatakas, at iniwanan yung wire. Sakto kasi nung time na yun, dumaan ako nag-ikot ako doon. Tapos sinabihan ako ng mga civilian doon. Sabi niya, sir, yung nyo dan, may magdanakaw, pinutol, ganito, ganyan. Nakita ko yung tsinelas Tumakas na iwanan. Siguro sakto lang din, naging blessing pa rin yun. Kasi medyo maulan-ulan. Ngayon sinabihan ko yung mga kasama, sabi ko, ba't kayo nawalan ng kuryente? Ganun ang sabi ko. Sabi niya, kasi, Chip, sabi niya, pinatay yung main switch doon. Dapat radyoan nyo, tanungin nyo, bakit nawala? Tinanong nila. Sabi doon sa opisina, hindi naman pinatay main switch. Nagtaka sila ngayon, bakit brown out? Sinabi ko na ngayon, sabi ko hindi kasi may nagputol ng wire ninyo dyan. Hindi nyo alam. Dumaan ako doon, sabi ko. Sinabihan ako ng mga civilian kasi nataon na nag-ikot ako noon. Pinutol yung wire. Blessing naman na napadaan talaga ako noon kasi alanganing oras yun hapon na. Yun, sabi ko susunod, pagka mawalan ng kuryente, takbuhin nyo na kasi sigurado nandun yung kawatan yan. Totoo nga yung nangyari. Kasi nung gabi, nung araw na sinabihan ko sila na pinutol yung wire dahil merong kawatan doon, naikabit na nung gabi. Naayos na. Abay, makasunod mga isang linggo siguro, makalipas o 2 linggo, bumalik yung kawatan, pinutol na naman yung wire. Naabisuhan ko na sila. Sabi ko, pag naputol yung wire na walang communication sa opisina, napapatayin yung ilaw dito. At hindi naman talaga dapat patayin yung ilaw, yung main switch doon sa office. Ang nangyari, nung mawalan sila ng kuryente, abay, takbuhan sila kaagad. Nahuling yung kawatan. Opo, kwento ko na rin lang, nahuli yung kawatan. Mantakin mo yung kawatan, nasa 17 years old yata yun. 17 or 16. Kasi may tinatawag pa na batas ba ng isang senador na hindi pwedeng kasuhan yung mga minor
Under 18. Ay, 17 nga yun. Tama. 17 years old siya. Nahuli ngayon. Ano man yung naging transfer doon, hindi ko na ikwento muna. Pero nahuli ho. Nahuli. Nagkatotoo yung sinabi ko kasi baka babalik yon. Bumalik nga, nung naputol, takbuhan sila kaagad. Ay, huli. Nahuli ngayon. Ngayon, dinala pa namin sa barangay, dinala pa namin sa pulis, kung ano, basta ganon. Siyempre, yung boss ko naman babae, tawag ng tawag, ganito, ganyan, kung ano nung inutos sa akin nun. Talaga naman, pati ako gumawa ng report, kung ano, basta ako, kinumply ko, kung anong utos ng boss ko, sige lang, sunod lang ako ng sunod. Pero, pinauwi din namin kasi ayaw din ng anuhan ng pulis Ayaw kasi kasuhin din ng pulis kasi nga, minor de edad, may batas ho na pag minor de edad, pauwiin ho sa magulang. So, ganon. So, in short, naging mapayapa naman. Dinalaw ko nga doon yung bahay nila Talagang halos wala akong tulog noon. Grabe, sabi ko. Ang hirap pala mag-follow up ng mga ganon. Mantakay mo, yung iba tulog na ikaw talagang lagare ka ng lagare. Hindi ka makatulog, kakapalo up Yung kasama ko nga, nung binalikan namin doon sa stasyon, talagang tulog na Nakaupo sa upuan, ganyan Yapos siya yung upuan doon. Siya na lang mag-isa, nakatulog talaga. Wala, sabi ko, uwi na lang tayo kasi walang mangyari Yun na. Kinausap ko yung tatay ng bata. Kababayan ko rin pala, taga Negros. Magkasing dialect lang kami. Hiligay nun din yung salita nila. Hingi ng dispensa yung tatay. Sabi ko, kuya, ikaw na balat niya sa anak mo Pagpasensya mo na rin kasi basta ganun na lang ho. Wag na lang ho ganun kasi mahirap na yan dyan. Hindi natin alam yung isip ng ibang mga kasama dyan alam nyo na. Ganun ba? Pero sabi ko, wag na lang ganun. At masaklap ho kasi nung panahon na iyon, laganap talaga yung shabu doon. Opo. Mga kabataan nalulung sa shabu, ewan ko ba. Nung time na yon 20... Kasi nasa ako sa gig nung 2014 hanggang 2016 yata, mga 2015 ganon. Opo, mga 2015 yun Nahuli yung kawatan doon. Nakakabili sila ng shabu, parang 100 pesos lang ata, 150, nabili sila ng shabu, grabe sabi ko ito. Nasisira talaga. Siyempre, iba dyan, nasigarilyo pa. Ang liliit pa nagsisigarilyo na. Maraming nakikita kahit dito sa amin, mga bata pa. Kawawa talaga. Tuloy, bakit ko ba nababanggit yung mga ganyan? Kasi dati, naalala ko tuloy yung babaeng gustong-gusto ko. Hindi nga niya alam na gustuhan ko siya Pati yung mama niya. Nalaman lang ng mama niya, si Tita Mary, na yung anak niya gusto ko. Nung 2009, umuwi ako sa probinsya. Tinanong ko, sabi ko, sana yung anak mo, kamusta na? Dalaga pa ba? Sabi niya, hindi to, may ano na. Sabi niya, may asawa, ganun ba? Sabi ko, ganun. Sige, sabi ko, ayos naman yata siya Sabi ko, parang ganun ba? Mahirap po talaga na magkaroon ka ng anak tapos mapabayaan mo. Masakit to sa dibdib ganun lang ho yung akin. So, napahaba-haba yung mga usapan. At least ba mga practical realidad, mga pressing problems ba, mga talagang nauulit at nauulit lang. So, yun lang yung akin. So, again, sa mga alak pala, iwas-iwasan natin. Kumulo na yung tubig ko. Saglit lang time out muna. Kumulo na yung tubig ko. Kumulo na yung tubig. Habang nagkukwentuhan, trabahuin ko muna baka sayang naman yung gasol Mas may gini yung habang nagpe-Facebook live, nagsasalin ako ng tubig. Sayang kasi, excuse Ito nga pala, maigi na rin at tawag nito habang nagpe-Facebook live, nagsasalin ako ng tubig. Kasi mga ilang beses ako nakapagpakulo ng tubig, nakakalimutan ko. Ganun.
Kaya ang ginagawa ko, yung lagay ng mainit na tubig, itong thermos, nilalagay ko sa mesa para maalala ko ba na may nakasalang ako na tubig. Kasi ilang beses na tapos minsan nakatulugan. Kumaigi na lang yung apoy ko maliit, pinapaliitan ko. So, ganun. Pero siyempre, sayang pa rin. Nakakalimutan pa rin. Tulad yan, nakapag-Facebook na ako eh. Nagpapakulo pala ako ng tubig. Ayos naman, marami pa namang natira. So, yun lang yung akin. Saglit ha. Pakulo kasi ako ng tubig kasi naubusan kami kanina. Bumili ako ng kape, yung stick na coffee. Ayaw ko ng kung ano pang mga coffee. Yung stick na lang, tsaka lagyan mo lang ng asukal. Okay na ako doon. So, yun lang yung akin. So, balik tayo dun sa Taguig, yung bata, nahuli, yun na yun. Talagang sunod ako kung anong sabihin ng boss kong mabait eh. Sunod lang ako. At maayos naman ay okay naman yung tropa. Nung sinabihan ko sila, nung bigyan ko sila informasyon, sinunod naman at nahuli nga yung bata. Pero nagkaayos din naman. Dahil nga dun sa batas na bawal kasuhan yung mga bata na minor, yun. Kaya isa pa yan sa nagpapalakas ng loob nila eh. Sana yung batas ma-amend yan. Pero hindi ko alam kasi hindi pa ako naka-update eh. Na with regard sa batas na yan. Kasi alam ko nung time ni Mayor Duterte naging presidente siya, alam ko parang binaba yata siya edad na 12 years old. So hindi ko pa alam kung na-update na iyon. Na yung batas sa age ba ng na pwede mong kasuhan o pwedeng managot yung bata. Kasi sa panahon ngayon, iba na yung mga kabataan dito, lalo sa amin. Naisip ko nga, sabi ko ganyan yung edad ko, pero yung level ba ng maturity ko at panggugulang, sabi ko na, hindi ganyan kataas eh. Bagay, siguro ito sila mataas masyado kasi halos araw-araw nasa kalye sila eh. Ako kasi noon, parang stay at home lang ako, kaya para bang wala akong alam sa mundo. Kumbaga blind ako eh. So, yun lang yun. Hindi ako street smart eh. Siguro nga, dahil nga sa mga ganyang bagay, binaba na yung batas. Sana nga maayos iyan. At kasi maraming namimihasa mga kabataan. Pag alam nila yung batas na hindi sila makasuhan, pinapakawalan, kaya nauulit. Nung college kami, meron kaming subject na Code of Ethics merong portion doon na tinatakil iyan kasama sa psychology. Pag gumawa ka ng pagkakamali, grabing nervous mo. So until later, nakailang ulit ka, para bang na-overcome mo na siya, nawawala na yung takot mo. Lalo na may halo pa, halimbawa na bisyo, abay lalo na, lumalakas lalo yung loob mo. Minsan nakakagawa na ng krimen yung iba, ay tingin ho talaga nila sa tao na ginagawa nila ng krimen, parang mga manok mahahayop ba? So ganun katindi, yung effect ng ng batas na yan sa atin, lalo na may mga impluwensya pa ng drugs o ng alak o ng ano pa. So ganun lang ho yung akin. At sa mga kabataan, kung kayo mag-engage halimbawa, isipin nyo baka makabuntis kayo, mahirap So yun yung akin lang sa experience ko. Meron akong gustong babae, hindi ko maligawan noon, masakit sa dibdib Hindi ko maligawan noon, nagtrabaho na ako noon sa isang grocery store noong 1998. Dumaan siya, nandun ako nakaupo. To, kamusta na to? Talagang, ewan ko. Hindi ko man lang masabi na gusto kita Gusto kitang ligawan, gusto kitang maging asa. Hindi ko masabi-sabi yung ganun. Hindi nila alam yun Nalaman lang nila yon noong 2009. Ganun ako magtago Tagong-tago talaga. So, yun lang yun. At nagkaroon nga ako ng relasyon sa babae. Ako na, mga halos 27 years old na ako. So, ganun ho. Kaya yung classmate ko dyan sa Coast Guard, sabi niya, hindi ka pa nakaano ng babae daw. Siyempre, ayaw ko bang mapahiya? Hindi talaga. So, yun lang yun. So, naging karelasyon ko dalawang babae lang. Yun lang yun. Hindi naman kalugian sa akin yun At isa pa talaga sa iniingatan ko at iniiwasan ko, yung magkasakit ka ba? Mahirap din kasi So nasabi ko nga dati minsan yan dito sa isang Facebook live ko na isa sa mga factor iyan bakit na
nagkakaroon ng mga deformities yung mga bata. Kasi nga pagka nagkasakit yung lalaki o nagkasakit yung babae, yung sa reproductive system, yung sa lalaki, yung punlay o yung sperm, nagkakaroon ng defect yan eh. Sa babae naman yung egg cell niya, yung egg cell, nagkakaroon ng siguro mga deformities iyan. Kaya nung mabuo yung bata, may sakit yung egg cell man o yung sperm. So yun yung mga nagkakos niyan. Kasi tanda ko ho dati nung 1997, nung matapos ako mag-salesman noon. Kasi nagtrabaho ko sa grocery 1998 to 1999. Naging salesman naman ako noon way back 1996 habang nag-aaral ako noon sa Asian Theological Seminary. Nakapag-apply ako dun sa isang doon ko nakuha yung experience sa pagiging salesman. Actually hindi salesman yung hinahanap ko dun, iba eh. Dun sa may compound kasi diyan sa may Rizal La Paz. Merong compound diyan yung parang white gate yata diyan, white wall ang tawag niyan. Andun yung mga bodega eh. Napuntahan ko doon by accident yung isang trabaho na hindi ko naman sinasadya. Yung mama na pinagtanong ako, balik ka raw rito bukas. Yung pala yung may-ari. Pasimple-simple lang yung mama doon siya pala yung may-ari ng kumpanya. Partly part owner siya ng kumpanya. So yun. Nung matapos ako mag-salesman noong 1996, 1997, nagta-travel ako noon eh. Doon ko na experience yung mga ganong bagay na nag-house to house kami noon. Doon ko nakita somewhere doon sa may Antique, sa may Libertad, yung siya, grabe din yung experience niya. Dati siyang tao ng government din, pero siya sa City Hall. Mga nakwento niya, ganun yung mga kwento niya. Doon ko nakita sa isang anak niya, yung lalaki anak niya maliit yung isang paa. Opo, maliit yung isang paa. Kaya natatak sa isip ko yun noong 1997, na delikado pala mag-ano ka sa babae. Kasi nabanggit nung tatay, na dati raw siya sa City Hall. Tapos yung pera ng mga panahon na yan, talagang easy lang talaga. Tapos yung babae, alak, mga ganun ba, mga bisyo, easy lang. Pati nga yung nakwento niya pa, nagkasakit siya parang nagkaroon siya ng STD, sexually transmitted diseases. Yun na yun, yung common sa lalaki, ba, pagka, alam nyo na. Alam na yun, yung gonorrhea yun. Nasa isip ko nga, baka isa sa factor yun, bakit na nagkaroon ng deformity yung anak niya. Nakita ko yung lalaki, may edad na rin maliit yung isang paso, hindi ngayon makapagtrabaho yun. Kaya natatak sa isip ko na, sabi ko baka isa sa cause iyan. Siyempre nahiya naman ako magsalita, nasabihin yung ganon. Kasi siyempre nagsuffer na yung tatay, malaki, at banggit na pa ng ganon. Siyempre understood na yun na nagsisisi na rin siya. Kasi nabanggit niya rin na maalala niya yung mga ganong bagay, pinagsisisihan niya. Kasi bakit kami napunta doon sa Libertad at na-meet ko yung ganong tao? Kasi kami, nag-house to house kami noon, nagtitinda. Meron kami sasakyan. Ako kasi, para bang masabi ko na empleyado, kasi porsintuhan lang kami noon So ganon, ba't kami nakatira doon? Kasi tumira kami sa bahay nila, nagpapaupa sila ng kwarto, ng transient. So inuupahan namin yon, good for 2 days, 3 days, tapos uwi na, alis na naman kami. Na-meet namin doon. Nakita ko yung bahay niya. Na siyempre yung bahay niya luma na. Talagang yung ayon sa kwento niya, na-realize ko ngayon na sabi ko nga naman. Kasi nakita ko yung design, pati yung pagsahig, pati yung hagdan. Abay talaga hindi mo makakagawa yung mga ganong bagay pagka ultimo ka lang Totoo nga yung sabi niya dati na masagana yung buhay niya. Nung mga panahon na yan, siguro umaasa na lang sa pension. Maliit naman yung pension yun. Talagang mahirap din yung buhay niya. Halos hindi niya na nga mapagawa bahay niya So ganun yun. Yung mga ganyang bagay para sa akin, bagaman mahirap yung dinanas ko noon, mantakin nyo para akong naging, kung ano-ano, parang from top to bottom ba, pababa. Naging salesman ako, tawag pa nga sa amin, area manager, tapos nauwi sa mga direct selling. Kasi ang time na yun, parang okay lang sa akin Kung ano lang yung madatnang kong trabaho, parang na-frustrate na rin kasi ako nung panahon na yan. Pero okay lang kasi ganyan naman talaga yung buhay. Ang sabi nga yung buhay, umiikot yan parang gulong. Gaya sa mundo, kaya nga ang mundo umiikot So ganon din yung buhay. Pero yung mga ganong bagay, iniipon ko iyon.
na mga karanasan, iniipon ko. Kaya binabahagi ko naman sa inyo na tayong mga kabataan o kayong mga kabataan, ingat din ho kayo. Kasi mahirap po pag nagkasakit kayo. Lalo na, alimbawa, hindi nyo alam yung mga ganyang bagay, magkaroon ka ng anak, magkakaroon ho ng posible, isa sa mga possible na magkaroon ng defect, yung bata. Kawawa ho yung bata So, ganun lang yon. Tulad sa akin, nilason ako. Siyempre, nagkasakit na ako, nagkaroon ako ng anak. Pati yung anak ko, naggamot yung anak ko. So, masakit sa loob ko rin. Na yung anak ko, naggamot siya. Mga 2 years din ho, naggamot yung anak ko. So, shoutout pala sa'yo, Doc Petelber. Talagang salamat ho sa Diyos na naging doktor ka ng aking anak. So, salamat ho ng marami sa iyo at salamat sa Diyos. God bless you and God bless your family. So, pagpasensya mo na, hindi pa ako nakakadalaw dan dahil meron pa akong mga para bang endeavor, tawag ito, para bang bagyo. Ganun kasi yung buhay parang tubig yan So, may unos sa buhay, hindi natin masabi. Pero ako, tiwala na lang ako sa Diyos na malampasan din ito. Kasi bagyo yan So, ako pasalamat na lang ako sa Diyos na bahala na yung Diyos sa atin. So, hindi pa ako makapasyal-pasyal dyan. So, pero salamat sa iyo, Doc, na naging doktor ka ng aking anak at naging doktor ko rin. Talaga ganun talaga. Kung hindi ko yung naging doktor ng anak ko, wala talaga, hindi talaga alam na ganun na lang. Pero nakapaggamot to at isa sa mga naging epekto noon, gaya nga nang nabanggit ko sa inyo, pati yung speech niya na iba. Kasi medyo, siyempre yung gamot, mapait yung gamot So again, salamat naman dahil yung anak ko yun nga lang parang nagkaroon siya ng hyper. So yun yung akin. At siguro bahala na yung Diyos kung paano pa, ano pa yung mga parating sa buhay kasi hindi naman natin alam. So, yun lang yun. So, sa mga kabataan, baka masagupa nyo itong aking Facebook Live. Ako payo-payo lang bilang nakakatanda na rin kasi 50 na ako Hindi ko kawalan sa pagkatao natin kung tawagin man nila tayo na bading kung ano man. Kasi naranasan ko yan nung nag-salesman ako. Yung isang parang regional o national director ng isang kumpanya na dumalaw nun sa Iloilo City. Itong kasama ko, sabi niya, may alam ka bang nightclub dito o inuman? Sabi ng boss ko, turo mo nga. Sabi ganyan. Sinamahan namin ngayon. 4 yata kami noon. Sakay kami ng taxi. Nainis ngayon yung boss ko kasi taga Metro Manila yun. Naalala ko pa yata ang nickname niya, Dax. Tawag namin Dax. Boss Dax. Sabi ko gano'n, Boss Dax. Yung galing sa Metro Manila, bumisita siya sa Iloilo City kasi nagbisita siya dahil tiningnan niya yung takbo ba ng negosyo. Providers, yung national distributor sila ng yung mga Frito-Lays, yung mga chicheria, yung mga branded na mga Frito-Lays galing US. Yun yung product line niya. Isa kami sa mga carrier noon sa probinsya. Ang tawag ng kumpanya ko noon, naalala ko, Pag-asa Marketing. Opo. Yung Pag-asa Marketing na yan, nung 1996, dyan ako nag-salesman. Mga 1 buwan yata ako nag-salesman dyan napunta kami ngayon dun sa isang nightclub. Ano bang tawag nung... hindi niya yata nagustuhan. Tapos sabi niya, ano ba ito? Kasi mangot siya. Sabi niya, Jess, tawag, boss, sabi ko ganyan. Bakit boss? Sabi niya, may alam ka ba, Jess, na na mas maganda rito? Sabi ko, sige boss, baka magustuhan nyo. Sige, punta tayo doon. Sabi, Tagalog Parang easy lang sa kanya yung pera. Punta tayo doon. Ganyan. Dinala ko siya ngayon dyan. Ayaw ko na lang bagitin yung lugar. Baka puntahan nyo Maganda talaga yung lugar. Tsaka may class, may dating talaga. May dating yung lugar. Ewan ko lang kung buhay pa yun kasi hindi naman ako bumabalik sa ganyan Sabi niya ganun. Pagdating doon, believe talaga siya sa tawag ba yung atmosphere o tawag nito. Ano bang termino nila dyan? Yung ambience. Yon. Pagpasok ganyan, sabi niya, okay ka rin, Jess, Sabi niya ganun, okay ang mga taste mo, Gusto na gustuhan niya, kasi yan, parang mga pang social ba, pang big time na mga ganyan. Nag-inom ngayon doon. Sabi ko, boss, hindi ako nainom. Sabi, gusto mo gatas? Sabi niya, bigyan nyo nga ng gatas to. Sabi ko, soft drinks na lang ako, boss. Ngayon,
tinabihan kami ngayon ng mga GRO doon. Disente talaga. May tumabi sa akin GRO, ang ganda eh. Sa loob-loob ko. Ba't ko kako i-entertain ito? Alam ko kako yung ladies drink nila, kamamahal yan. Yung sahod ko, magkano lang sahod ko rito. Sabi, sige isa boss, kaya. Kanta-kanta yung boss ko doon. Tuwang-tuwa naman sila ngayon. May pasok pa kami kinabukasan. Talagang in-enjoy niya rin. Pero siyempre, maalala ko nung time na nandun kami, sabi niya, ikaw Jess, tinanong niya ako ngayon kung may experience na ba ako. Sabi ko, boss, hindi ako nang chichicks eh. Sabi niya, bading ka pala eh. Sabi ko, hindi naman. Sabi niya, ano ka, inisulto pa ako kung ano pinagsasabi sa akin. Sabi ko, ganun talaga. Tapos sabay tawa, hindi naman sa inano ko yung mga Tagalog. Pero meron talaga silang mga ugali ng mga Tagalog. Malakas mga insulto, malakas manurta. Ganun ba? Tagalog na Tagalog eh. Ngayon, tawa-tawa na lang, tawa-tawa lang. Kung ano pa mga ininsulto sa akin, pinabayaan ko lang. Pero maalala ko pa yung mga ininsulto niya sa akin. Pinabayaan ko lang. Tapos yun na nga, nagsiuwian na kami. Sige boss, ganito ganyan. Ayaw ko naman na kasi kumuha sila ng babae. So, ganun. Ewan ko lang kung kumuha sila doon kasi bawal yata doon. Parang ano talaga yun, parang socialite yun. Hindi ka pwedeng kumuha ng babae. Ewan ko lang kung paano yung ano. Basta iniwanan ko na sila. Nag-uwian na. Ayun. Pero talagang binastos ako doon eh. Tapos dinibate pa ako. Dinibate pa ako sa religion. Nandun kami nun sa isang ano yata, isang banggitin ko pa ba rito. Sabihin ko na siguro, baka i-plug ko na ano ba ito. Para maging parehas din ako. Sa Gaisano, dyan sa Gaisano City, dyan sa May Lapas, nandun kami. Tapos binanggit niya sa akin about sa Bible, na-stopel niya ako eh. Opo, na-stopel niya ako. Ayaw ko nalang banggitin kung ano yun kasi religion na yun eh. Baka may insulto na naman dito o may masaktan ba. Pero nung time na yun, na-stopel niya ako. Naalala ko yun eh, yung sinabi niya. Ayaw ko nalang banggitin dito. Pero natatandaan ko ho iyon. Yung paano ako na-stopel. Pero ang ito lang yung masabi ko sa panahon ngayon, sa ganitong edad ko, sa ganitong karanasan ko. Pag uulitin niya sa akin ganon, abay hindi na ako ma-stopel noon. Talagang uulanin talaga siya. Yun ang sinasabi ko. Yun lang masabi ko. Nung mga panahon ng kabataan pa ako, kasi yung type ng pag-aaral ko, although nag-aaral ako noon sa Asian Theological Seminary ng masteral course, New Testament Survey. Ano kasi yun on a controlled environment Kumbaga, para bang yung materials na ginagamit doon, tsaka yung type ng pagtuturo, controlled Hindi ka makalabas sa hindi ka makalabas sa topic ba kasi controlled siya. Pero sa American teacher ko pala, dyan sa Asian Theological Seminary, na ginanap dyan sa may Iloilo Christian Reform, talagang grabe yung magtiyaga. Talagang binabalikan niya talaga kung ano yung tinuturo. At talaga yung kakaulit ng kakaulit niya, inulit niya ulit yung, kasi nagpasa kami ng mga assignment, hindi niya nagustuhan. Ganun siya katyaga magbasa Inulit, nung inulit na at ginawa ko ulit, abay hindi naman bumalik at hindi na siya nagreklamo pa. Kasi at naitama ko naman. Naitama ko na yung kwan. At nung nag-exam nga kami noon, na-perfect ko yung exam Ang nahirapan na nga ako nung pumunta na doon sa Greek. Kasi hindi gaya ngayong panahon na talagang fingertips lang talaga. Makapag-aral ka talaga ang bilis nung time na yun, wala. Meron namang internet pero wala kasi akong hindi ganito Na may cellphone ka, may internet ka, saglit lang. Kung mag-aral ka ganyan, magbabasa ka ng 1 oras, 2 oras, ang dami mo na hong masagap Opo, ang dami mo na hong masagap. Ang natutunan ko lang doon sa subject naming Greek, yung Sarks. Sarks o Zarks, ano ba tao? Yung Sarks. Ibig sabihin yun, yung salitang Greek, yun sa flesh or laman, yung Sarks. Yun yung natatandaan ko, yung tinuro na, yung example na binigay ng teacher ko yung Sarks. Sa Greek. So, yun siya. So, maraming paraan sa pag-aaral ng Greek. Ang isa dyan, yung kung gusto mag-aral ng Greek, yung ginagawa ni Brad Eli, binabasa niyo doon sa Greek, yung may mga entry. So, ganun ho.
kung gusto mo magsalita ng Greek, madali na lang. Although na halimbawa, hindi mo diretsong masalita ng Greek, kung nag-aaral ka konteksto or text by text, ano bang termino diyan? Yung sa original writings, meron ka, titingnan mo lang sa translation, may mga entry naman siya. So, yun ang paraan ng pagbabasa. Kaya pwede mong sabihin, pwede mong sabihin ba na hindi lang ikaw marunong mag-Greek. Pero hindi ko sinasabi na marunong akong mag-Greek. Ganon siya. Kumbaga, ginagamitan ko ng talino pang korte ba. So, ganon yun. Kung ano man yun, yun na yun siya. Hindi nga ako marunong mag-Greek. Pero, ibig sabihin, pwede kong sabihin sa, halimbawa, makadebate kung Greek man siya, hindi lang ikaw marunong mag-Greek. Kasi gagamitin ko mismo yung principle ng Aikido. Kukunin ko yung mga materials na pang Greek. Tsaka yun ang gagamitin ko pangontra sa'yo. So ganun yun. Para hindi mo ba pwedeng malanse. Kasi baka magbanggit siya ng ibang mga text. Wala naman sa Biblia. So ganun yun siya. So again, doon sa aking para bang national supervisor o national director yun ng sila taga-distributor sila ng national distributor sila ng mga free-to-lays, yung mga chichiryang malalaki na galing US, mga US brand. Na-stopel niya ako noon sa may Gaisano City, diyan sa may La Paz. Natatandaan ko yung sinabi niya sa akin Opo, natatandaan ko yun nung 1996 pa. Nandito sa loob, nakaukit. Ayaw ko na lang sabihin muna. Pero sakaling ma-encounter ko yung mga ganun, masagupa ko ulit yung mga ganun, abay, nakahanda na ho yung sagot. Talagang uulanin ka talaga at talagang mawawasak yung ganung argumento. Opo, yan po yung aking masabi lang. Hindi naman ako nangangako. Kasi nag-post na nga ako dahil ng tanong sa Facebook, abay wala namang sumubok pa. Yun lang yung akin. So mahaba-haba na yung napag-usapan. Again, sa mga kabataan, kung mag-engage kayo sa mga bagay na walang kwenta, halimbawa sa pag-computer, addict din ako sa computer. Na-addict ako dyan sa larong kan. Yun. Hanggang sa napag-aralan ko, na-realize ko marami akong natutunan dyan. At isa nga dyan sa mga ina-apply ko noon nung ako'y na-addict sa computer, yung mga knowledge na nababasa ko sa libro, ina-apply ko doon. Kasi, gaya nga sa mga nag-aaral sa abroad, sa mga private school sa abroad, ang laki ho ng gastos nila para lang tumalino. Ang akin naman, tinake advantage ko lang nung time na yon na ako'y down, ako'y ganyan, parang na-addict lang sa computer. Hindi nila alam na may mga talino akong ini-infuse doon, ginagamit, ina-apply ko. The same time na ako'y na-addict sa computer, tulad yan, yung ginagawa ng Communist China sa atin, ina-apply ko ho dyan. I-post ko rito. Para naman yan, the unprecedented shuttle conquest. Kung naglalaro kayo ng Clash of Clans, mga ganun yan. Clash of Clans, ano ba yun? Rise of Kingdoms, mga ganun ba? At tawag dyan, ano ba tawag niyan? Yung arcade game, o tawag niyan? O Backyard Monster, o ano? O shout out. Ay, dyan, shout out. Ayan na, pinost ko na. Tapos meron pa yan, yung The 100 Years War. Yan. Yan. Hindi naman ako galit sa mga inchik o sa hindi naman ako xenophobic, no. Pero akin lang, talaga ho yung na-post ko na yan, talaga hong bala ko nga maglagay pa ng isang program dito Ay, wala na po, hindi pala para dito. May pagbibigyan pala ako nun. Doon pala sa tao na tumitiwala pa sa akin, binigyan ako ng pagkakataon, siyempre, trust and confidence binigay sa akin. Meron pala akong gustong ibigay doon. Opo, nitong gabi lang nag-iigib ako. Nag-iisip ako kung ano pa yung mga ibibigay ko. Kasi marami magkakasunod-sunod Hindi ko muna sinasabi iyon kasi ayaw ko bang ma-preempt. Mahirap na
Mas gusto ko, doon ko sabihin, doon ko ibigay. Kung ano man yon, antabayanan yun na lang ho. At ibabalitaan ko rin naman kayo. Babalitaan ko rin naman kayo kung sakaling kung sakaling ako'y makabalik. So, ganun lang po. So, ang akin lang dalangin, sana tulungan ako ng Diyos na makaraos din naman. Kasi mahirap-hirap po talaga. Kasi sabihin ko na sa inyo, sa panahon ngayon, challenging times. Hindi kasi panahon ni Mayor Duterte. Ito kasi mga panahon lang ni Mayor Duterte. Kahit na hindi ka na magsalita, may mga gumagalaw. Opo, nagugulat na lang ako Hindi man ako nagsasalita nun, hindi man nagsusumbong, tahimik lang ako. Pero yung mga pangyayari, nakikita ko yun. At nararamdaman ko. Ginagamitan ko ng pakiramdam kahit na hindi ko nakikita. Ginagamitan ko ng pakiramdam yung mga pangyayari. Tsaka pinagtatagpi-tagpi ko. Abay talagang matindi ho. Sa ngayon, again, ginagamitan ko rin naman. Talagang ginawa sa akin talagang matindi rin. Kasi may mga national concerns, may mga national issue. Nag-comment ba ako doon? Sinasite ko lang naman yung batas. Kasi yung batas malinaw naman Tsaka yung konstitusyon. Nung panahon ni Mayor Duterte, nitong last March lang, talagang mainit-init ho talaga. Excuse me So, yun lang yung akin. Ipopost ko nga dito yung sinabi ni John F. Kennedy. Doon sa, nung time na pumunta si John F. Kennedy sa Canada. Ayan. Noong 1961, tama. Noong 1961, pumunta siya sa Ottawa, Canada. Nagsalita siya doon. Yan yung isa sa mga kasama doon sa speech niya. Yan, nakasulat naman dyan. Yung mga sinabi niya. Kinote ko naman dyan. Siyempre, siya naman yung tawag ito. Yan. 22 minutes, 30 seconds, nandyan yung speech niya na sinasabi niya, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing, unquote. Yun yung kinote ni, ng isang Anglo-Saxon na si Edmund Burke. Si Edmund Burke, siya talaga yung nag-quote niyan. Pero basahin nyo sa Wikipedia, baka mayroon pang pinagmulan. So, ganun talaga yon. Pero usual kasi nito, usual ang mga nag-i-inspire yan, makita mo sa mga Holy Scriptures, sa text sa Bible. So, ganun yun siya So, inulit iyan ni John F. Kennedy nung pumunta siya doon sa may Ottawa, Canada. The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. So, hindi ko naman sinasabi ako'y good man, pero the act of doing good, citing the law to answer the pressing condition, para ba para makapagbigay linaw. Siyempre, gaso nga lang, hindi pinakinggan So again, tayong mga Pilipino, alam nyo naman na tayo'y maka-Diyos, pinapasa Diyos na lang natin ganyan. At again, ang masabi ko lang, Amerika, nga pala ay isa sa mga objective ko bakit ako nag-Facebook Live ulit. Bagaman may mga pumipigil sa akin, ito lang yung akin, panawagan ko lang sa Amerika. Kasi ito, although na binili nyo yung Pilipinas 20 million, the early 1900s, dun sa Spanish-American War, ang akin lang, merong pressing, tawag nito? Clear and present danger. Yan yung the rise of communist China. Post ko na rin dito. Yan naman yung kay Marcos noon noong 1977, doon kay William Buckley, doon sa The Firing Line. Yan, the rise of communist China. Kasi nung time 1976 kasi namatay si Mao Zedong or Mao Zedong. Ang umupo ang kapalit niya si Deng Xiaoping. At inopen ni Deng Xiaoping yung communist China economy sa buong mundo. Kaya nagsipasukan diyan yung maraming kumpanya galing sa abroad, yung mga manufacturing company.
So, total nabanggit ko na rin ito, pahapyaw muna ako kay Vice Mayor. Vice Mayor, hindi mo tayo magkaaway Mahalo namin yung inyong tatay. So, alam nyo na, ibig sabihin yung tinutukoy ko na ito, ayaw ko lang mag-drop na yung bagaman. Naiintindihan nyo naman ito. So, akin lang Vice Mayor, kung yung statement mo na bago muna kayo magsalita patungkol sa China or against man sa China, pabor or against man sa China, kailangan namin hubarin muna yung mga China-made products. Ito naman ho yung aking pinakasagot diyan. Para ho magbahagi naman ho ako ng kaunting talino lang. Hindi ko naman sinasabi na hindi kayo matalino. No? Ang ibig sabihin, ma-share ko lang ba? Makatulong din sa inyo. At least ba yung mga ganyang ideas, pwede nyong pagbanggain, pwede nyong timbangin. Ito naman ho yung akin. Ibalik ng Communist China yung mga technology na mga ninakaw nila, pinapasok nila sa Communist China, yung pala para hindi lang nakawin yung buong kumpanya, pati yung mga blueprint yan, lahat-lahat. Wala ho silang karapatan mag-engage dito sa, magsasalita sila with regard sa mga bansa dito sa Southeast Asia, yung Maritime Code of Conduct na sinasabi nila. Kung ang hinahanap talaga nila kapayapaan, abay, signatory sila sa United Nations. Huwag silang mambuli rito. Tapos yung mga claims nila dyan, mga 9-dash line, tsaka 10-dash line ngayon, grabe ho. Talaga ang objective talaga ng Communist China is to conquer the world Ipopost ko na rin dito. Para naman Noong 1978 pala yung Snake and the Eagle Shadow, the world, again, 1978, Snake and the Eagle Shadow, the world was warned ahead of time. Kasi noong 1978 na yun, ang ginawa na yung Snake and the Eagle Shadow, paangat pa lang yung ekonomiya ng China lalo sa manufacturing. Sabi nga ni Marcos sa William Buckley niya doon, the next superpower sa is Communist China. Gusto nyo bang pakinggan natin dito? Hanapin ko saglit para masarap. At least kung mahaba-haba man tong usapan natin, hindi ho pambobola ha. $15.40. Puntahan ko na direkta doon sa sinabi ni firing line is provided by this station and by other public television stations. We're in Manila, standing in front of a historic building. It is the palace that was occupied by the Spanish viceroys, subsequently by the governors general representing the United States, including William Howard Taft and Douglas MacArthur. During the war, a Philippine president occupied it subject to the Japanese administration. It is now the home of the President of the Philippines, Ferdinand Marcos, with whom we'll spend the next hour. So again, 'di ba nakita niya within the next hour? 'Di ba yung nakahang relax yung jaw niya? So tuturuan ko rin kayo yung mga naipon ko na mga ilang panahon na. So ganun na siya. Pag nagsasalita ho kayo lalo sa English, i-relax niyo lang 'to yung jaw niyo.
Tsaka wag yung parang kumakain kayong panga. Wag o ganon. Relax nyo lang tong lower jaw. Tapos pag nagsasalita kayo, nasal. Tapos yung dila niya gumaganon lang. Tapos yung relax nyo lang dito. Pati dito, relax nyo lang. Yung persa, yung paggamit nyo ng vocal cords niyo o yung mga parts ng vocalization niyo, yung dila, relax lang yung gumaganon yung dila. Tapos yung dito, relax lang yung facial mo, yung face mo, yung cheek, yung cheek, tsaka lower jaw. Relax mo lang. Tapos inhale, exhale ka. Tapos yung pronunciation, mahaya mo yung hangin magsalita. So inhale, exhale. Pag exhale mo, saka ka magsalita. So mga ganyang tips na ho iyan, pwede hong ibenta iyan Alam ko ho, pwedeng ibenta iyan. Hindi ko naman ho pinulot yan kahit saan. Pinag-aralan ko ho talaga. At marami pa ho akong tinatago pa sa ganyang bagay. So sinishare ko naman dito libre kasi nga ang sabi ng Panginoon, tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Although ako, gumastos talaga ako. Bayad sa internet, pamasahe, bumili ng mga libro. Talagang magsunog ng kilay, gumastos ng pera para ho ma-acquire yung mga ganyang knowledge. Salamat sa Diyos dahil along the way, nakadiscover ako ng maraming bagay na hindi naman ako tinuruan ng kahit na sino man ng mga ganyang bagay. So, nakita niya si William Buckley habang nagsasalita siya. Diba, naka-relax lang yung jaw niya. So, pag nagbabasa kayo, nagsasalita kayo ng English, so ganun man. So, ito lang yung aking masabi. Sakali man na kailangan nyo halimbawa, magsusupervise sa inyo, turuan kayo ng mga ibang techniques, sikreto sa pagsasalita. Abay, mag-comment lang ho kayo, mag-post lang ho kayo, willing naman ho ako mag-share sa inyo. So, bahala na kayo doon sa talent na ibibigay ko sa inyo, sa supervision kung ano man. Ay willing ho ako. So ganun lang ho yung akin. Although na hindi naman ako na talagang tawag nito, master o PhD sa mga ganyang bagay. Pero yung mga tinuturo ko ho, abay hindi ho biro iyan. So ito na nga, bago tayo maiba. So yun na yun, nakita nyo pag nagsasalita siya, relax lang dito niya, yung lower jaw niya. So ganun lang ho yun. So, pupuntahan ko ngayon doon sa, ito na. Ferdinand Edralin Marcos is the president of the Philippines, elected to that office in 1965, re-elected in 1969, and so to speak, institutionalized in power by a series of military, political, and juridical acts that followed the promulgation of martial law on September 22nd, 1972. Although in recent weeks President Marcos has said that there will be free elections or a referendum perhaps a year from now, there is no surviving constitutional mechanism that requires him to call them. The existing situation, his phrase, is called constitutional authoritarianism. Ferdinand Marcos was born in 1917, and by the time the Japanese invaded the Philippines after Pearl Harbor, he had acquired a reputation as a brilliant young lawyer, first in his class at the university, fluent in several languages. During the occupation, he distinguished himself by successive acts of ingenuity and heroism that brought him more decorations than any other Filipino. So, i-forward ko muna, baka ma-strike down ako no? Baka ma-strike kung ano, baka may mag-complaint So, pwede naman yun, iksi-iksian lang natin yung mga clips lang. So, again, napansin niyo pag nagsasalita siya, relax lang ho yung jaw niya. So, sa mga kabataan pala, sa mga kapwa ko Pilipino, kung gusto niyo hong mag-practice ng mga speech ninyo, I suggest kung i-memorize niyo ho yung preamble. Kasi pag ma-memorize yung preamble, una makatulong sa pagkatao niyo yan na tayo Pilipino. Alam natin yung preamble kahit papano. At doon ho kayo mag-practice niyan sa public speaking ninyo, sa pronunciation ninyo, sa diction ninyo, inhale, exhale. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society, establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good. So, depende ho inyo, pwede nyo speed up, pwede nyo hinaan, so ganun ba? So, sinishare ko yung mga bagay na yan sa inyo para ho, sana ma-encourage kayo, hindi ho para makita nyo ito na baka sabihin nyo, oy, nagyayabang na ito. Hindi ho ganun Again, ulitin ko, pwede ho, depende sa timpla kung anong timpla gusto nyo. So, ganun na siya. We, the sovereign Filipino people. Pwede rin yung parang
talaga bang para bang nagsasalita ka sa audience mo, or pwede rin hong nagbabasa ka. Again, ganito We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, in order to build a just and humane society, and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our community, secure to ourselves and our posterity. So, ganun depende sa inyo. Depende sa tawag niya sa speed ninyo. Depende sa paggagamitan niyo. Pwede nyo siyang i-prolong. Pwede nyo siya. Ganun siya. So, yan po yung sinasabi ko na kung gusto nyo mag-aral na, mag-practice kayo ng speech niyo, public speaking, i-memorize nyo yung preamble. O di kaya minsan mag-isip kayo, mag-memorize kayo ng mga Bible verses. The best ho iyan. So, ganun. Tapos, i-follow up nyo ho. Manood kayo ng mga tao, mga nagpa-public speaking. Tsaka doon nyo ho, sa pagsasalita, again, masabi ko, kasama ho dyan yung pakinig. Kasi ho, pag hindi ho kayo marunong, pag hindi ko kayo nakikinig, o wala kayong pandinig, hindi tayo ho makapagsalita. So again, yun po yun. Kaya tayo bakit nakakapagsalita? Kasi nakakapakinig tayo. At lalo na, nakakakita tayo. So makita nyo si William Buckley, pag nagsasalita siya, relax rin yung lower jaw niya. So ganun ho siya. Tapos para matulungan tayo paano mag-pronounce yung phonetics. The entry word sa dictionary, yung kasunod nun yung phonetics, yun yung paraan para mabigkas ka. Dahil nga digital na tayo, meron ho sa cellphone o sa Google, pag naghanap kayo, meron siyang icon na speaker icon. Pag i-click mo yon, doon magbibigkas siya o magpo-pronounce siya. So papakinggan nyo yun, tapos malaman nyo. Pero minsan, mahirap-hirap po iyan kung hindi kayo familiar sa tinatawag na phonetics, kasi sounds lang yun So sa dictionary naman, makita nyo may phonetics, susundan nyo lang iyon. Kasi ang dictionary, again, sabihin ko itong dictionary, spelled out as D-I-C-T-I-O-N-A-R-Y. So ganon. Pag Pilipino magbasa minsan, mayroong iba-ibang dialect, dictionary Kung ganon ba. Pero pag binasa mo yung phonetics niya, dictionary. So, dictionary. So hindi siya the same spelling doon sa entry word. Pero pag sundan mo yung dictionary, yung phonetics, matuturoan ka niya paano mo bigkasin. Tapos pag nag-inhale exhale ka, i-relax mo yung jaw mo. Pag inhale exhale ka, mas maganda yung diction mo. Dictionary. Pag gamitan mo limbawa ng ganitong tinuturo ko, dictionary. So ma-distinguish mo ngayon kung anong mas better. Dictionary. So, ganun ba? Diba? May pagkakaiba. Laki yung pagkakaiba. So, ganun ho siya. Tapos, pag nagsasalita ka, relax lang yung cheek mo, relax lang yung lower jaw mo. Hayaan mo yung dila. Inhale, exhale. So, again, sana yung mga ganyang tips makatulong sa inyo. At libre lang naman ho iyan. So, salamat sa mga nag-like, mga nag-share. At kung kung i-share nyo sa mga kaibigan nyo, abay maraming salamat na rin ho. Sa mga followers ko, thank you very much. To my English speaking subscribers, I suggest if you have any questions, queries, we want to talk about something na beneficial, pressing events like the current events, pwede ho yan. Pero I suggest kung meron ho kayong topics na gugustuhin, Bible ho, the best ho yung pag-uusapan natin. Kasi wala hong mas maganda na higit pa sa Bible, yun lang ho. So pera sa ibang religion hindi naman ho ito politics or what, pero yun lang ho yung aking masabi. Kasi yun yung preference ko So, pupuntahan ko na rito I-forward ko na lang doon sa 15 sa nilagay kong pinopost dito na comment sa 1540 Forward ko na lang. China will always be a concern of any small country close to the mainland. And was quoted as saying that the figure he admired most was Adolf Hitler. He intended by that a very narrow construction. Many Americans are curious whether your alleged admiration for Mao Zedong is an admiration in any sense of his philosophy, of his techniques for staying in power, or is it purely a narrow construction of what he accomplished that commends him to you? the latter. Actually, China will always be a concern of any small country close to the mainland.
And every leader in Southeast Asia studies what happens in China. We all know that China will be the center of almost everything within a decade or two. Right now, it's Yun na. Yan nga sakto sa pinos ko, 'di ba? 1540 tsaka 1555. China will be the center of the decade or two. So yun na nga. Capitalism copied, sea power copied, emulated by the dragon. The dragon wants to unseat the United States as the world superpower. So i-post ko na rin kung ito pa. Ito i-search nyo na lang kasi available naman ito sa available naman yan online, yung Thucydides. Yan yung isang concern dyan. But then yung China, ang sabi nga ni Victor Gao, the only country, the only superpower that can match the power of China, communist China, is the US. So yun lang yun. Yan pa nga talagang isa hong pang-coerce ni pang-coerce ng mouthpiece ng communist China, itong si genius na mouthpiece ng China, si Victor Gao. Search ko na rin pagpasensyahan nyo na dahil matagal na bringing back manufacturing jobs to the United States, he needs to talk to China. And I think between China and the United States, we can really do many things. For example, identify which areas are really important for the United States, how China can contribute, how much money can China put onto the table. My advice to President Trump is that if you are really serious, you need to line up several preconditions. You need to make sure that the power generation in the United States will be minimally doubled. Marami kasi siyang topic dito Saglit lang Make sure that the American container ports will be very, very efficient. Let's talk to President Trump as if you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. This is very serious. China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. If you have not watched the Victory Day parade in Beijing on September the 3rd, one of the weapons China demonstrated is a missile with all the warheads. We call it 61 because it can contain 60 nuclear warheads plus one hydrogen bomb. Now, in the world of today, let me tell you, which country has hydrogen bomb? China is the only country with hydrogen bomb. And that ICBM can cover every corner of the world in less than 20 minutes and destroy any target in any corner of the world without any possibility of being intercepted. I hope Washington has learned the lesson. Wag ka hong napakagagago ito, Ako hindi man ako involved sa mga military, sa mga missile, mga missile na pero ang kwan kasi niyan sa target, may launch kasi yan, yung sinasabi nga dyan sa US, meron siyang launch. Parang 3-phase kasi yan Pag nag-launch ka, tapos along the way, tapos doon mag-hit ng target mo. So parang 3 phase kasi yan Ito nga yung sinasabi ko dati, yung EPIRB. Ang EPIRB kasi is the abbreviation of electronic positioning, emergency positioning emergency positioning indicating radio beacon. Yan yung sa mga barko. Yung parang O-ring sa parang radio tracker. Kasi
mag-i-emit ng signal yan eh. Tapos yung signal na yan, parang SOS yan eh. Tapos buong mga barko, makasagap siya ng satellite, ibabato ngayon yan, yung parang sa channel 16. Kasi yung channel 16 yan, yan yung channel na kung saan lahat ng mga barko, lahat ng pati eroplano yata, yan ang parang open communication sa lahat yan eh. Para kung halimbawa, magbato ka ng emergency signal, lahat ng makakarinig. So lahat ng mga close by na mga barko, eroplano, or ano, masagap yung signal na yan at makapag-send din ng SOS sa iba na mas malapit na barko. Kasi kung eroplano, hindi mo naman pwedeng i-daong yung barko mo doon kasi lumilipad ka eh. So para at least ma-signal mo ba, masisend mo, halimbawa sa international community na merong nagkaroon ng distress call dyan at kailangan ng i-rescue. So ganun siya. So bakit ba nasabi ko yan? Eh yung mga cellphone brand kasi bubuksan na rin natin yung pinakasekreto nila. Yung mga cellphone brand ninyo na binabenta nyo sa ibang bansa, eh magsisilbing A-perb yan. Kaya pag nag-launch kayo halimbawa ng missile ninyo, pwede nyong gamitin yung mga cellphone niya na kinalat nyo sa buong mundo, parang tracker na yan eh. Parang na-map out nyo ng buong mundo kasi siyempre kayo gumawa ng cellphone eh. Merong talagang mga tinatawag na cookies or device din sa loob na kayo lang nakakaalam. Kaya magsisilbi ho yung tracker. So, ganun lang yung akin. Kaya ang lakas ng loob niya kahit any corner of the world. Siyempre, i-connect nila yung unit na yan, yung cellphone unit na made in China, doon sa missile nila. Kaya ang easy nilang i-locate, i-track. Kasi ang problema, pag nag-launch ka, pero along the way pa, yun pa yung challenge doon eh. Eh, siyempre, para mag-continuous yan siya, may satellite. Ganun yan. Para iba, kasi may curvature, kasi ang mundo may curvature eh. Nakasulat nga yun sa Job 26 verse 7 eh, na ang earth talaga nakahang sa wala. Tsaka yung earth talaga may curvature yan. Bilog. Bilog ang mundo. Napakayabang ba? Eh, bawal kasi yan. Tulad niya mag-threat ka. Bawal yan eh. Eh, yung ginagawa niya, ina-advertise niya, eh, yung mga na attend sa meeting doon. So, ganun yun. Pananakot, bawal kasi yan eh. Sa treaty sa nuclear weapons, bawal yan. Yan o, i-post ko ulit. Yan. Eh, baka magtaka kayo, ano ba ito si Ode Alteram Partem, let us hear the other side. Eh, ba't napunta lagi sa China? Baka ano ito, xenophobic. Hindi ako galit sa, ako lang kasi may tinatawag nga dyan na clear and present danger eh. Kasi bakit ko ito sinasabi? Kasi ramdam ko yung pressure ninyo eh. Ganon yun. Mantakin mo, ahensya ng gobyerno kung saan ako nagtatrabaho, ginaganon ako. Eh, mabigat ho. Alam ko talaga na may galawan yung mga communist China rito by influence eh. So, hindi ko sumasagot ng butike eh. So, ganon yun. Eh, akin man panawagan, eh, nagpapalakas yung communist China, sinasabert nila yung sabihin ko na yung buong mundo, pero ewan ko ba, panawagan ko lang sa Amerika, sana gising-gising din kayo. Eh, in any case, kung darating man yung digmaan, halimbawa, alam ko hindi pa naman ngayon eh, kasi ang ginagawa ng China, puro threat sila eh. Dati 2024, 2025, 2027, so yung isang paparating yung 2027, tapos 2030, tapos ang sinasabi naman to ni Xi Jinping, by the year 2050, buong mundo, may statement siya na gano'n eh. Na yung military capability nila makapag-compete na sa buong mundo. Pero sa totoo lang, mayroong mga studies ngayon na the strongest military sa mundo, number 1 US, pangalawa na talaga yung China. Naungusan na nga nila yung Russia eh. Ganon yun. Kaya ang lakas ng loob to ni Victor Gao, tulad yan, pinagmamayabang niya pa na the only country na mayroong hydrogen bomb eh, yung China lang. Pinagmamalaki nila yung DF-61 nila. Para bang nakakainis ba yung nakakabobo ba na 61 yung nuclear warhead? Sigano kalalaki yun? Eh, makita naman natin yung truck. Eh, hindi... Eh, ilang layer eh. May propellant yun eh. Tapos anywhere in the world. I doubt. Napakayabang naman ito. Na anywhere in the world. So, sa ganyang threat nila, eh baka hindi na kayo makalabas sa South China Sea. Diyan na lang kayo ikot-ikot sa South China Sea, yung mga submarine ninyo.
lalo mga submarine ninyo na mga nuclear powered, baka pinapabalik ka na lang kayo, bumalik kayo, huwag kayo lumabas kasi nananakot kayo eh. So yung mga statement ni Victor Gao na yan, the genius, dagdagan ko na, the genius mouthpiece of China, is a threat. It is a violation of the proliferation ng yung treaty sa nuclear. Yan yung sinasabi dyan sa treaty on. Yan, basahin nyo na lang, nakapost naman meron pa bang ibang mga referensya yan, so fingertips na lang mag-research din tayo para para aware tayo. Ngayon, sabi nga ng isang senador na about geopolitics, wala tayong pakialam. Talagang malungkot to minsan kasi siguro baka hindi siya well informed. Apektado ho talaga tayo. Kasi may tinatawag tayo na trade So ganun yan. Kaya nga sa trade natatalo tayo kasi ang ginagawa nila minsan 2 birds in 1 stone Gipitin lang yung halimbawa yung pasok ng mga agricultural products doon. Yung mga local companies dito talagang nagkakabentahan na nalulugi minsan. Kaya ang ginagawa minsan dito, binebenta, sinong bumibili? Di sila na ngayon, sila na halos may control So hindi naman ho ako natatakot magsabi ng ganitong bagay. Kasi pag matakot tayo, sinasabi ho yan sa Revelation 21 verse 8 sa mga duwag. I-post ko pa rito para talagang kung talaga sunugan na. Hindi tayo pwedeng matakot dyan. Kasi alam ko naman pati yung mga nyo rito sa bahay, alam ko may mga nagkikising na rito May mga tracker kayo Lalo na ang daming grupo rito na engage sa mga ganyang bagay. Alam ko nararamdaman ko. So ganun lang yun. Yan, to conquer a nation. So, nandyan. Intermarriage, babae yung isa sa gamit nyo Yan, to conquer a nation, one civilization must weaken the world. Ganun yun Yan, sinurat ko na rin dyan, yung sa postscript, yung market. Pag binaliktad mo yung letter M is W, it's work it. So, ganun ang pakipaggera ninyo. Yung strategy ninyo na sumasakop kayo sinasakop nyo isang bansa, hindi kayo gumagamit ng digmaan, hindi kayo nakikipagdigma. Sino may sabi niyan? Nasa doktrina ng ancient China yan na ginagamit nyo ng communist China naman. Kasi ang communist China, tinalo nyo yung democratic China naman, yung time ni, yung kay Chiang Kai-shek. Kaya nga tumakas yun, tinalo nila Yung civil war nila dyan, 50-51. So, ganun yun. Yung malungkot nga lang dahil nakuha nila yung technology sa paggawa ng atomic bomb ang time ni Stalin. Matalino to si Kwan So yun ngayon yung nila. Masabi ko ba parang pinaka trump card. Di ba may laro na super trump na sa mga baraha. Bago pa yung mga cards na yan, mga magic cards na yan. Meron kaming laro nun, mga trump cards Kung may card ka, hawak mo yung super trump, yung card. Lahat ng cards yan sa deck na yan, ubos, talo lahat yan, basta mahawakan kami yung super trump Walang makakatalo sa super trump Ibig sabihin, yung super trump, yung trump card nila ng communist China, yan yung mga bomba atomic nila, yung nuclear nila. Tapos meron pa silang pinagmamalaki ngayon na hydrogen bomb. So yun yung trump card nila. Ito naman yung akin. Meron naman tayong trump card Ito naman, i-post ko naman. Yan. Bakit ko pinost yung MCGI? Kasi nandun yung gusto kong mabasa Yan Nasa Isaiah 24, chapter 24, verse 14 to 15. Tapos nandyan yung dalawang bantay sa luneta. Nagre-represent kasi yan ng Philippine map So yan. Yan yung Trump natin. Bakit gusto ng Communist China kunin yung Pilipinas? Kasi nga may dalawang bantay. So, again, pwede ko namang sabihin niya na gising na yung dalawang bantay na yan.
Siguro mga 2016, yun, pwede kong sabihin yun, nagising na yun silang dalawa. So, E pluribus unum. So, yun lang yun. So, nung 2008, nandun ako sa Apalit, Pampanga. Yung tanim ninyo, yung babae, talagang ang ganda ho. May anak na nga yung isa dun Inangat pa yung palda. Sa harap ko mismo, dalawa lang kami dun nagtaka naman ako. Siyempre, hindi naman ako lalaki ako Kakaramdam ako ng kakaiba. Pero, siyempre, ang akin lang, may mga tinatago ako, mga sikreto na hindi ko sinasabi. Akin na yun. Pero masabi ko, hindi ako bading Baka sabihin nyo, sikreto, baka bading to. Hindi ho. Basta may mga tinatago lang ho ako. Mga sikreto ko rin siguro na hindi ko nilalabas lahat. Tapos isa pang incident doon, hinimas ako sa balakang Ang dami yung kapatid doon pero hinimas ako sa balakang kasi kaanib ako sa Iglesia ng Diyos sa Apalit, Pampanga, dumadala ako doon Hinimas ba naman ako? Tapos meron pa doon isang babae talaga, kapatid din, ang ganda niya Talagang yung legs talaga, akala mo yung labanos, kaputi at ang kinis pa. Tapos yung damit niya nakita ko talaga, alam ko may kaya yun So, ganun yun sila. So, dito man, binobroadcast ko man dito, ang masabi ko talaga nasasagap po kayo. Yan ang masabi ko, nasasagap po kayo.